Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1141 hanggang Kabanata 1150. Kabanata 1141. Nakita ito ng mga tao sa barko, dali-daling binago nila ang posisyon ng kanilang mga baril, at sa bilis ng bangka sa harap ni Yehan at ng kanyang mga kasama, malalakas na dila ng apoy ang nagpaputok patungo sa kanila, at ang mga bala ay umuugong sa kalangitan ng gabi. Pinatakbo ni Yehan ang bilis ng bangka, umiiwas sa kaliwa at kanan sa ibabaw ng dagat, lumulutang sa hugis sa ibabaw ng dagat, lahat ng bala na pinaputok ay tumama sa ibabaw ng dagat malapit sa kanila, nag-iiwan ng mga alon ng tubig. Nakita ito ng bilis ng bangka sa likod ni Yehan at ng kanyang mga kasama, nagpaputok din sila sa kanila. Ang malalakas na armas na pang-init ay nagpaputok din sa kanila na parang dila ng apoy. Pumatay, at ang torpedo sa barkong militar ay palaging nakatutok sa kanila. Sa sandaling ito, gaano man kahirap ang pag-iwas ni Yehan at ng kanyang mga kasama, mahirap na makaiwas sa ganitong malakas na apoy. Tapos na, malungkot na sabi ni Luo Luo at Yun Jongchan. Isang grupo ng mga taong hindi marunong mabuhay o mamatay. Malamig na tumitig si Hejian sa eksena sa dagat. Ngunit sa sandaling ito, si Yehanhan, na nagmamaneho ng bilis ng bangka at naglalaro ng iba't ibang mga trick sa pag-anod, sumulyap sa likuran. Hinihintay ko kayong magpaputok, kaya kumapit ng mahigpit. Ano? Bago pa man makatugon ang mga tao sa bilis ng bangka, ang bilis ng bangka na pinamaneho ni Yehan ay parang biglang nagpreno sa ibabaw ng dagat. Ang buong bilis ng bangka ay agad na tumagilid at lumutang ng 90 degrees, dahilan upang ang kalahati ng bilis ng bangka ay lumubog sa tubig dagat. Isang malaking halaga ng tubig dagat ang bumuhos sa bilis ng bangka, maliban kay Yehan, lahat ng tao sa bilis ng bangka ay naligo sa tubig dagat. Ang ginawa ni Yehan ay talagang nagulat sa mga tao sa bilis ng bangka, lahat sila ay naisip na ang bilis ng bangka ay lulubog sa ilalim ng dagat kanina lang. Gayunpaman, biglang binago ni Yehan ang direksyon ng bilis ng bangka ng 90 degrees. Sa simula, ang mga taong nagpaputok sa kanila sa kaliwa at kanan ni Yehan ay hindi agad nakareaksyon. Sa makatuwid, matapos mawala ang target ni Yehan sa gitna, ang dalawang panig ay biglang nagpatayan. Bukod dito, ang ilang mga bala ay tumama sa mailbox ng bilis ng bangka, agad na nagdulot ng pagsabog ng mga bilis ng bangka sa magkabilang panig. Ang ganitong uri ng pagsabog ay nagdulot ng chain reaction, at ang ilang mga yate na mas malapit ay sumabog din. Ang mga pagsabog na nag-uugong ay nag-echo sa ibabaw ng dagat, at ang mga nag-aapoy na apoy ay umakyat sa kalangitan ng gabi, maliwanag na nag-iilaw sa nakapalibot na lugar ng dagat sa loob ng 1 kilometro. Ang eksena ay isang eksena ng pagkawasak ng langit at lupa, at ang mga taong nakakita nito ay nagulat. Halos napawi ng pagsabog na ito ang lahat ng mga yate na nakapalibot kay Yehan at sa kanyang mga kasama. Hindi bababa sa 2/3 ng mahigit sa 20 mga yate ang sumabog. Sa ganitong mixing distansya, halos maapektuhan din ang mga barkong militar. Sa ilalim ng liwanag ng nag-aapoy na apoy, pinatakbo ni Yehan ang bilis ng bangka patungo sa madilim na lugar sa harap ng dagat. Ang kanyang mapanganib na kilos ay nagdulot sa lahat ng tao sa bilis ng bangka na magkaroon ng takot sa kanilang mga lalamunan, ngunit sa kabutihang palad, lahat ay ligtas at tunog. Gayunpaman, kahit na napawi ni Yehan ang kalahati ng kanyang mga kaaway, mayroon pa ring 3 helikopter sa itaas ng kalangitan ng gabi sa lugar na ito ng dagat. Kahit na si Yehan at ang kanyang bilis ng bangka ay mabilis, hindi nila maiiwasan ang paghabol ng mga helikopter na ito. Kaya, sa loob ng kalahating minuto, si Yehan at ang kanyang bilis ng bangka ay muling naiilawan ng malalakas na ilaw, gaano man ang kanilang pag-iwas, walang saysay, at ang natitirang bilis ng bangka, Igejian at ang iba pa ay naghabol din sa kanila. Isang higanting barko ay nagsimulang mag-ikot din. Ang tunog ng mga mainit na armas ay konektado sa kalangitan ng gabi, nagbuhos mula sa likod ni Yehan at mula sa helikopter sa itaas, at ang mga bala ay umulan sa dagat sa paligid nila. Sa harap ng ganitong sitwasyon, kung si Yehan ay wala, ang kanilang mga reflexes at premonition ng panganib ay napakasigla, natatakot ako na ang bilis ng bangka na kanilang pinamaneho ngayon ay nalubog na. Gayunpaman, kahit na nakaligtas siya mula sa pagkulong, ang puso ni Yehan ay medyo mabigat pa rin.
Kung hahabulin siya at hahabulin ng mga lalaki sa likod, ang kanilang bilis ng bangka ay masisira sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, sa lakas ni Yehan at Jipot Ian, hindi malaking problema ang umalis, maaari lang silang lumangoy pabalik mula sa dagat, ngunit si Yoon Jong-chan at Luo Luo ay hindi makakahinga sa ilalim ng tubig ng matagal, kaya kailangang isipin ni Yehan ng iba, tungkol kay Jahe Chenyo at Jahe Chencheng, ito ay ganap na wala sa pagsasaalang-alang ni Yehan. Patay man sila o buhay, wala siyang pakialam. Habulin sila, pigilan sila, at huwag silang hayaang makatakas. Sa gitna ng mga putok ng baril na puno ng kalangitan, ang boses ni Hee Jian na puno ng nakakatakot na layunin sa pagpatay ay mahina na nag-echo sa kalangitan ng gabi. Sa oras na ito, isang pakiramdam ng krisis ay biglang binalot si Yehan at ang kanyang mga kasama. Ang pakiramdam ng krisis na ito ay dumating, at si Yehan, na nagmamaneho ng isang bilis ng bangka upang maiwasan ang pag-atake ng mga mainit na armas, ay hindi mapigil ang mag-ikot ng kanyang mga kamao. Walang oras para mag-isip. Ang pagmamaneho ng bilis ng bangka ay biglang gumawa ng matalim na pagliko. Boom! Nang ibaling ni Yehan ang direksyon ng bilis ng bangka, isang nakakabinging pagsabog ang narinig mula sa likuran niya, at ang tubig dagat sa ibabaw ng dagat ay umakyat sa kalangitan ng gabi sa mga grupo, umabot sa taas na 10-10 metro. Ang kapangyarihan ay nagwawalis sa ibabaw ng dagat, at naramdaman ni Yehan at ng kanyang mga kasama ang isang nakakatakot na puwersa na tumutulak sa kanilang bilis ng bangka pasulong, at ang tubig dagat ay bumagsak, bumubuo ng mga nakakatakot na alon na patuloy na nagkakalat, nagparamdam kay Yehan na ang bilis ng bangka sa ilalim nila ay nanginginig sa lahat ng direksyon, at malulunok sa dagat anumang sandali. Mapanganib, gumagamit ng torpedo ang mga lalaking iyon. Ang tensyon sa mukha ni Yoon Jong-chan ay lalong lumakas. Kanina lang ay nakaiwas sila ng kaunti sa pag-atake ng torpedo, ngunit ang kanilang swerte sa susunod ay magiging maganda pa rin ba? Ang mga pag-atake ng bala sa buong kalangitan ay patuloy na bumabagsak patungo kay Yehan at sa kanyang mga kasama. Ang ganitong uri ng panganib na ma-hunting down ay halos magawa sa isang epic na pelikula. Naghanap ng oras si Yehan para tumingin sa likod. Ang pinakamalaking banta sa kanya ay ang barkong militar sa likuran at ang helikopter sa itaas ng kalangitan ng gabi. Kailangan niyang makahanap ng paraan para patayin ang dalawang ito. Dahil sa pag-iisip na ito, biglang nagbago muli ang direksyon ni Yehan at pinatakbo ang bilis ng bangka patungo sa posisyon sa ilalim ng helikopter. Hindi, ang kanilang pag-atake ng torpedo ay darating muli. Sa boses pa rin ni Yoon Jong-chan, isang torpedo ang muling nagpaputok patungo sa kanilang posisyon sa barkong militar sa likuran nila. Saktong-sakto, tumawa si Yehan, at sa susunod na sandali, ang bilis ng bangka ay muling mabilis na nagbago ng direksyon, lumutang sa ibabaw ng dagat, at isa pang pagsabog ang narinig sa likuran nila, at ito ay pareho pa rin sa dati, na may mga jet ng tubig na tumataas sa kalangitan. Ang nakakatakot na puwersa ay dumating ng mabilis, halos nagdulot ng pagbagsak ni Yehan at ng kanyang bilis ng bangka. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lakas ng pagsabog ng torpedo sa dagat ay direktang sumire sa isang helikopter sa itaas ng kalangitan ng gabi. Ang dagat ay umakyat sa kalangitan ng gabi, at ang helikopter ay nalunok ng malupit na tubig dagat nang hindi man lang nagkaroon ng oras para umiwas sa dagat. Tangna, magaling! Nang makita ang eksena na ito, direktang sumigaw si Yoon Jong-chan, at maging ang mga mata ni Jahe Chenyo at Jahe Chencheng ay nagpakita ng isang pahiwatig ng sorpresa. Kabanata 1142. Hayop, sino ba ang lalaking yan? Sa likod ni Yehan at ng kanyang mga kasama, namutla ang mukha ni Igeken. Galit na galit siya. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang master na napakalakas at matalino sa Koga faction. Binata, posible bang nakipag-isa ang Jahe faction sa mga tagalabas? Malamig na sabi ni Hejian, wala akong pakialam kung sino siya, basta, dapat ko siyang patayin. Ang orihinal na plano para sa isang tiyak na tagumpay ay ganap na nasira ng pagdating ni Yehan, at ngayon ang mga tao sa kanyang panig ay nagdusa ng malalaking pagkalugi. Gusto ni Hejian na saksakin si Yehan hanggang sa mamatay ngayon. Nang makita na pinatay ni Yehan ang isang helikopter gamit ang isang torpedo, ang barkong militar sa likuran niya ay hindi na naglakas loob na maglunsad ng mga torpedo ng basta-basta. Gayunpaman, ang helikopter sa itaas ay isang banta pa rin kay Yehan at sa kanyang mga kasama. Pot Ian, kaya mo bang patayin ang isang helikopter? Tanong ni Yehan kay Pot Ian habang nagmamaneho ng bilis ng bangka. Susubukan ko.
Tumayo si Jeepot Ian, tumingin sa helikopter sa itaas ng kalangitan ng gabi, mahigpit na hinawakan ang kanyang skyhammer, malamig ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos mag-isip, nakita niya na hawak niya ang kanyang sandata at kinuha ang samurai sword ni Chen Yuyo, at sumuko siya sa paggamit ng kanyang skyhammer. Hawak ang samurai sword sa kanyang kamay, malakas na sumigaw si Jeepot Ian, at biglang lumaki ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang samurai sword ay parang kidlat na matalim na espada, at direktang bumaril sa isang helikopter sa itaas ng kalangitan ng gabi. Ang samurai sword ay tumago sa ilalim ng helikopter at pinatay ang piloto ng helikopter. Ang piloto ay pinatay ni Jeepot Ian gamit ang isang kutsilyo. Sa sandaling ito, ang helikopter ay malakas na nanginginig sa itaas ng kalangitan ng gabi, at pagkatapos ay direktang bumagsak patungo sa isang ibabaw ng dagat, at isang malaking pagsabog ang naganap sa ibabaw ng dagat, sumabog. Kuya, magaling! Tuwang-tuwa si Yoon Jong-chan at ang mga panganib ay unti-unting tinanggal isa-isa na nagbigay sa kanila ng pag-asa na mabuhay. Siyempre, ang pambihirang kasanayan ni Yehan at Jeepot Ian ay nagulat din. Nang dumating sila, bigla silang pumatay ng halos 20 bilis ng bangka at 2 armadong helikopter nang walang anumang mainit na armas. May isa pa, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at ang mga bala ay umulan sa kanilang posisyon. Kung hindi niya ito kinontrol ng maayos, ang bilis ng bangka ay tinamaan na ng mga bala na ito kanina pa. Ang bakal na bukol na ito, iwanan mo sa amin. Sa oras na ito, sa harap ni Yehan at ng kanyang mga kasama, isang bilis ng bangka ang lumitaw din, nagmamadaling patungo sa dagat, at pagkatapos, si Leng Wufei at ang 3 magkakapatid na Chen ay nagpaputok patungo sa helikopter sa kalangitan ng gabi. Wala nang iba kundi ang espada na iyon, na sumabog sa isang walang kapantay na liwanag ng espada sa kalangitan ng gabi, at bumagsak sa helikopter ng mabaliw. Si Leng Wufei at ang mga kapatid na Chen ay nakipaglaban sa isang helikopter, na parang isang maliit na pagsubok, wala itong dapat ipag-alala, ang espada ni Leng Wufei ay pinutol ang kalaban mula sa kalangitan ng gabi at nahulog sa dagat. Gayunpaman, ang paglitaw ni Leng Wufei at ng kanyang mga kasama ay nagdulot din ng galit ni Yehan at ng mga tao sa likuran nila, at nakita nilang nagsimulang magpaputok ng apoy patungo sa 3 ng mabaliw. Naghahanap ng kamatayan. Sabay-sabay na nagmisi ng malamig sina Leng Wufei at ang 3 sa kanila sa kalangitan ng gabi sa itaas ng dagat, at sa susunod na sandali, ang 3 sa kanila ay sumugod sa 3 direksyon upang patayin ang lahat ng mga sundalo sa bilis ng bangka na may live na bala. Ang nakakatakot na paraan at lakas ay nagulat sa puso ni Lee Jian. Damn it! Umatras ka agad. Medyo natakot si Lee Jian. Kung si Yehan lang at ang kanyang mga kasama, hindi siya magiging ganoon takot, ngunit ang 3 master na biglang lumitaw ay napakalakas, paano kung atakehin nila sila mamaya? Nagsimulang umatras ang mga tao ni Iga Sword. Samantala ang pagkakataong ito, pinatakbo ni Yehan ang bilis ng bangka patungo sa tabi ni Zhao Hengtian, at hinayaan niyang sumakay ang lahat sa bilis ng bangka ni Zhao Hengtian. Ang ingay sa lugar na ito ng dagat, alam kong may problema ka. Nang makita na sumakay na ang lahat sa kanyang bilis ng bangka, sinabi ni Zhao Hengtian kay Yehan, umalis ka na, hindi angkop na manatili dito ng matagal. Sumulyap si Yehan sa barkong militar at sinabi, kapatid na Zhao, umatras ka muna, papatayin ko ang malaking lalaking ito, at hindi ligtas na iwanan siyang humahabol sa atin. Hayaan mong bumalik ang dalawa, at huwag manatili sa Japan kahit isang sandali. Nagkagulo tayo ngayong gabi. Kung harangan nila ang exit mula sa Japan, mahirap na makalabas. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang mas magiging problema, madali. Sige, mag-ingat ka sa sarili mo. Sa oras na ito, ang 3 kay Leng Wufei ay nakabalik na, at lahat ay nagsiksikan sa bilis ng bangka ni Zhao Hengtian. Pinatakbo muli ni Yehan ang bilis ng bangka sa dagat, at pinatakbo rin ni Zhao Hengtian ang isa pang bilis ng bangka. Patungo sa malayo, ngunit sa oras na ito, ang torpedo launch port ay nakatutok sa bilis ng bangka ni Zhao Hengtian, at inilunsad ito ng may pagsabog. Ang lakas ng pagsabog ng torpedo ay nakakatakot, ngunit sa kabutihang palad si Zhao Hengtian ay may malakas na pakiramdam ng panganib. Ang pag-atake ng torpedo ay hindi sila nasaktan, nakita na tumakas sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama patungo sa malalayong lugar ng dagat. Ang barkong militar ay mabilis na nagmamaneho palayo, nilok sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama. Nang makita ito, isang nakakatakot na liwanag ang kumislap sa mukha ni Yehan, at pinatakbo niya ang bilis ng bangka na parang matalim na espada at bumaril sa mabilis na barkong militar.
Nakikita mula sa malalayong dagat, ang bilis ng bangka na pinamaneho ni Yehan ay sumugod patungo sa barkong militar, ito ay isang poster ng pagkamatay ng magkasama. Baliw! Nakita ni Yehijian, na tumakas na sa malayo, ang eksena na ito, at nanginginig ang kanyang ekspresyon. Agad niyang nakita ang puting bilis ng bangka na sumalpok sa barkong militar ng napaka-agresibo. Ang banggaan sa pagitan ng bilis ng bangka at ng barkong militar ay nagdulot ng nakasisilaw na apoy. Agad na sumabog ang isang pagsabog sa gilid ng barkong militar, at naganap ang pagsabog sa isang lugar. Pagkatapos, ang pagsabog ay tumagos sa ibabaw, at ang buong barkong militar ay sumabog sa anman. Sa isang iglap, ang kakilakilabot na pagsabog na ito ay sumasakop sa buong barkong militar, at ang mga nag-aapoy na apoy ay nag-iilaw sa isang malaking lugar ng dagat, at ang isa-isa na nakakatakot na mga sigaw ay malabo na naririnig mula sa itaas ng barkong militar. Kabanata 1143. Sa ibabaw ng dagat na hindi kalayuan, sa oras na ito, isang ulo ang lumitaw mula sa tubig dagat. Hinawakan ni Yehan ang tubig dagat sa kanyang mukha, at pinanood ang barkong militar na lumulubog sa ilalim ng dagat gamit ang malamig na mga mata. Banta, ligtas na makalalabas si Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama sa lugar na ito ng dagat. Agad na sumira ang katawan ni Yehan sa tubig, tulad ng isang itim na liwanag na lumilipad palayo laban sa hangin sa ibabaw ng dagat. Kahit na wala ang bilis ng bangka, hindi magiging mahirap para kay Yehan na umalis sa lugar na ito ng dagat, ngunit magiging medyo nakakahiya. Pagkalipas ng higit sa isang oras, sa wakas ay nakarating si Yehan sa isang dalampasigan, at umupo sa dalampasigan upang magpahinga. Mula sa gitna ng lugar na ito ng dagat hanggang sa baybayin, imposibleng maglakad ni Yehan laban sa hangin ng matagal. 3 kilometro ang layo nito, ngunit lumangoy siya mula sa dagat. Matapos magpahinga ng ilang sandali, orihinal na nais ni Yehan na tumawag upang alamin ang kalagayan ni Zhao Hengtian, ngunit ang telepono ay nabasa ng tubig dagat. Nang makita ito, palihim na nagkamali si Yehan, at inilagay ang telepono sa kanyang balbas bago siya nahulog sa tubig. Ang Miji ay nasa loob. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Yehan tungkol sa lakas ni Zhao Hengtian at ng kanyang koponan. Magkasama, kaya nilang lumaban kahit na makaharap sila sa isang baguhan na Shinobi Master. Habang nagpapahinga sa dalampasigan, ang mga itim na anino ay nagkislap ng isa-isa hindi kalayuan. 7 o 8 tao ang dumating. Kahit na ang bilis ng mga taong ito ay hindi mabilis sa paningin ni Yehan, napakabilis nila. 10 segundo lang, nakatayo na sila sa harap ni Yehan. Ginoo, miyembro kami ng Jahe Faction. Salamat, Ginoo, sa pagligtas sa buhay ni Miss Chenyo sa dagat. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghalian ng edad ang nagsabi kay Yehan ng may paggalang. Nagsalita siya ng Chino, nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yehan at sinabi, walang anuman, paano mo nalaman na nandito ako? Sabi ng lalaking nasa katanghalian ng edad, sinabi ni Miss Chenyo na ang bilis ng bangka na sinasakyan ng asawa ay sumabog, at tiyak na lalabas ka sa pinakamalapit na dalampasigan. Naghihintay kami dito para sa asawa kalahating oras na ang nakalipas. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, sige, umalis na tayo, huwag mo akong guluhin. Wala pang magandang impresyon si Yehan sa mga Hapones. Bagamat hindi maitikaila na may ilang disenteng tao sa bansang ito, wala lang magandang impresyon si Yehan sa bansang ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagpatuloy ang lalaking nasa katanghalian ng edad. Ginoo, maaaring hindi mo alam na ang kaguluhan sa dagat ay nagdulot na ng kaguluhan sa buong bansa, at ang Japan ay nasa ilalim ng ganap na batas militar ngayon. Kung hindi ka makahanap ng lugar para magtago, matutuklasan ka sa lalong madaling panahon, ngunit mangyaring magtiwala, Ginoo, ligtas na inilabas ng aming Koga faction ang iyong grupo ng mga kaibigan mula sa Japan, kung hindi ka tumutol, maaari kang pumunta sa aming Koga faction upang maiwasan ang pansin sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay aayusin ka namin na umalis sa Japan. Ganoon ba? Tinitigan ni Yehan ang lalaking nasa katanghalian ng edad, posible bang nais ng Jahe faction na gantihan siya sa pagligtas sa 2 taong iyon sa pamamagitan ng kanyang hindi sinasadyang aksyon. Ngunit hindi ito paniniwalaan ni Yehan, gaya ng inaasahan, nagpatuloy ang lalaking nasa katanghalian ng edad na magsalita sa sandaling ito, Ginoo, sa ngalan ng Koga faction, inaanyayahan kita na bisitahin ako bilang panauhin, at nais din ng Patriarch na pasalamatan ka ng personal at makipagkaibigan sa iyo. Makipagkaibigan. Nagngisi si Yehan sa kanyang puso, at sinabi, hindi ako interesado na makipagkaibigan sa iyo, dadalhin mo ang iyong Yangguan Road, dadalhin ko ang aking single plank bridge, at umalis ka.
Matapos magsalita, direktang umalis si Yehan. Hindi man lang naisip ni Yehan na makipagkaibigan sa mga miyembro ng Jahe faction. Dagdag pa, naramdaman din ni Yehan na nais ng kabilang panig na makipagkaibigan sa kanya marahil dahil sa mga hindi dalisay na motibo. Matapos umalis sa dalampasigan, nagpatuloy si Yehan sa hotel kung saan sila nakatira sa Kobe. Ang lugar na ito ay hindi pa natutuklasan at ligtas ito sa ngayon. Gayunpaman, habang papunta sa hotel, natuklasan ni Yehan na ang buong lungsod ay nasa ilalim ng batas militar. Ang gabi na ito ang mga patrol car ng pulisya ay umuugong sa pangunahing kalsada, at kapag nakakita sila ng mga kaina hinalang tao, bababa ang mga patrol car na ito upang suriin at tanungin ang mga tao. Ang buong Japan ay tila pumasok sa isang estado ng mataas na alerto. Sa katunayan, hindi alam ni Yehan na nag-alis sila ng higit sa 20 bilis ng bangka, 3 armadong helikopter, at isang barkong militar sa dagat, at ninakaw pa ang mga kriminal mula sa bilangguan sa dagat. Gumising mula sa kama upang harapin ang bagay na ito, ang ganitong bagay ay hindi pa nangyayari sa Japan, ang mga bilis ng bangka, helikopter, at barkong militar na pinagsama ay maaaring magsagawa na ng isang maliit na sorpresa na digmaan. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay napawi na. Sa kabaligtaran, ligtas na nakalabas sina Yehan at ang kanyang mga kasama. Sa ngayon, sa Japan, sina Yehan at ang kanyang mga kasama ay nakalista bilang ang pinakamapanganib na mga terorista. Nasira ang telepono, at hindi muna makontak ni Yehan ang sinuman, ngunit ligtas na nakalabas sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama sa Japan, na nagbigay ng katiyakan kay Yehan. Kahit na may mangyari sa kanya mag-isa, magiging mas madali para sa kanya na makatakas. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos bumalik si Yehan sa hotel, ang pinto ng kanyang silid ay tahimik na nabuksan. Kahit na maliit ang galaw, paano ito maitago kay Yehan, palihim na pumasok si Saburo Inoshita na parang magnanakaw. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, at sinabi sa silid, "Bakit, gusto mo bang makita kung patay na ako?" Ang biglaang tunog ng mga salita ni Yehan ay nagdulot ng pagkagulat kay Inoksha Saburo, at sa oras na ito, lumabas na si Yehan mula sa silid. "Hindi ka pa umaalis." Nagulat na tumingin si Inoshita Saburo kay Yehan. "Gusto mo bang umalis ako?" Tumingin si Yehan kay Saburo Inoksha na may kalahating ngiti at umupo sa isang upuan. Malamig na sinabi ni Inoksha Saburo, "Syempre ay ayaw kong umalis ka. Nangako ka sa akin na kung gagawin mo ito para sa iyo, papawiin mo ang aking sakit. Ngayon ay oras na para tuparin mo ang iyong pangako." "Pangako." Malamig na ngumiti si Yehan, at sinabi, "Saburo Inoshita, hindi pa ako nakikipag-ayos sa iyo para sa iyong pukana laban sa akin, gusto mo pa ring mangako." "Yehan, ano ang ibig mong sabihin?" Malamig na tumingin si Inoshita Saburo. "Alam mo mismo ang ibig kong sabihin. Walang pakialam na sinabi ni Yeleng, ang iyong itim na dragon ay magiging isang aso na pinalaki ng Iga faction. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang tungkol sa pag-ambush sa bilangguan sa dagat." Nang marinig ito, sinabi ni Inoshita Saburo na may pangit na mukha, "Talagang hindi ko alam ang tungkol dito. Ito ay isang bitag na itinakda ng Iga faction upang harapin ang Koga faction. Ang aming Black Dragon Society ay hindi nakakuha ng anumang balita ng maaga. Matapos mangyari ito, pumunta lang ako dito at tingnan." Kabanata 1144. Naniniwala si Yehan na hindi alam ni Inoshita Saburo ang tungkol dito sa una dahil hindi inaasahan ni Iga Ken na bukod sa Koga faction, siya, isang tagalabas, ay nasangkot ng hindi sinasadya. Siyempre, alam ni Yehan na pareho lang ito. Hindi niya gagawin ito kung gusto niyang tuluyang mapawi ang sakit ni Saburo Ino. Hindi magbibigay si Yehan ng anumang kredito sa mga tao ng nasyonalidad na ito. Talaga, nagngisi pa rin si Yehan, at sinabi, "Pasensya na, G. Jingxia, dahil sa iyo, halos mamatay ako sa dagat, kaya ang unang pangako ay wala na." "Yehan, hindi ka tumutupad sa iyong pangako." Tinitigan ni Inoshita Saburo si Yehan na may mahigpit na tingin. "Dahil hindi ka muna tumupad sa iyong pangako." Sumulyap si Yehan kay Inoksha Saburo na may mahigpit na mukha, at sinabi, "Inoksha Saburo, wala ka ng takas pagkatapos sumakay sa aking bangka. Anong uri ng parusa sa tingin mo ang matatanggap mo kapag lumabas ang mga bagay-bagay?" Nang marinig ito, nanginginig ang ekspresyon ni Inoshita Saburo, at lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. "Kaya, nasa iisang bangka pa rin tayo ngayon, kaya huwag mo ring isipin na hihiwalayin mo ako." Patuloy na sinabi ni Yehan, "Maaari kitang tulungan na mapawi ang sakit sa iyong katawan, ngunit hindi ko ito aalisin para sa iyo.
Ganito noon ang Black Dragon Society. Ikaw na masamang nilalang. Talagang masama ako, ngunit kumpara sa iyo, dapat akong ituring na wala. Sabi ni Yehan, kung ako ikaw, kung gusto kong mabuhay, ang dapat kong gawin ngayon ay ang masunuring tanggapin ang aking kapalaran, hindi bababasa, kapag nawasak na ang Black Dragon Society, hindi kita papatayin. Sa huli, si Saburo Inoshite ay umalis lamang na may kawalang kasiyahan at galit. Hindi niya lakas ng loob na asarin si Yehan, dahil ang kanyang buhay ay nasa kamay pa rin ni Yehan, at kung talagang ibubunyag ni Yehan ang kanyang ginawa, bukod sa pagpatay sa kanya ng Black Dragon Society at ng Iga faction, hindi rin hahayaan ng Japanese political circle na patuloy na mabuhay ang isang traidor. Gayunpaman, dahil sa malit, kailangan din ni Yehan ng carrot, at ang sakit na tiniis ni Saburo Inoksha, medyo pinahihina pa rin siya ni Yehan, at ang paglitaw ng sakit ay hindi gaanong madalas tulad ng dati. Matapos umalis si Saburo Inoshite, hinubad ni Yehan ang kanyang damit at naglakad papasok sa banyo. Pagkatapos lumangoy sa dagat ng napakatagal, amoy dagat ang buong katawan niya. Kahit na ang mga bagay na gagawin sa Japan sa pagkakataong ito ay nakaranas ng ilang mga pagbabago, ngunit sa wakas ay nakumpleto ito ng walang anumang panganib. Ngayon, dahil umalis na sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama, hindi na magtatagal si Yehan sa Japan. Kung gusto niyang umalis mag-isa sa Japan, kahit na may batas militar na, hindi siya mapipigilan. Gayunpaman, nang nakalubog si Yehan sa bathtub at nag-iisip tungkol sa isang bagay, biglang kumunat ang kanyang noo, at tumingin siya sa labas ng pinto ng banyo, hindi ko inaasahan na ang aking lugar ay talagang masigla ngayong gabi. Isang hindi inanyayahang bisita. Unti-unti, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mukha ni Yehan, tumayo siya, kinuha ang kanyang tuwalya at binalot ito sa kanyang katawan, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng banyo at lumabas. Sa sandaling ito, mayroon ng isang dagdag na figure sa silid ni Yehan, ang figurang ito ay nakaupo sa sopa sa tapat ni Yehan, tahimik lang na pinapanood si Yehan na lumabas mula sa paliguan na hubad ang pang-itaas na bahagi ng katawan. Ikaw na naman. Nang makita ang babaeng nakasuot ng itim na nakaupo ng tahimik sa sopa, ang mga mata ni Yehan ay walang pakialam. Ang babaeng nakasuot ng itim na ito ay si Jaga Chenyo, mabilis mong nahanap ang aking lokasyon, kaya sinusundan mo ako, tama ba? Huwag mo akong maliitin. Binuksan ni Jahe Chenyo ang kanyang bibig, ngunit kalahati pa lang ng kanyang mga salita, lumitaw si Yehan sa harap niya at hinawakan siya sa leeg. Ang nakakagulat na bilis na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa mga mata ni Jahe Chenyo. Nakaharap kay Yehan, natuklasan niyang wala siyang oras upang gumawa ng isang galaw, na nagpatunay na sa nakaraang 2 beses na nakilala niya si Yehan, ang kabilang panig ay hindi kailanman naglaro sa kanyang tunay na antas. Mali ba? Malamig na sabi ni Yehan, walang mali dito. Ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga taong sumusunod sa akin. Sino mang gumagawa nito ay kailangang magbayad ng presyo. Nang makita ang nakamamatay na ekspresyon ni Yehan, nagulat si Jahe Chenyu sa lakas ni Yehan, ngunit kalmado pa rin niyang sinabi, sa tingin ko dapat tayong umupo at magkaroon ng tahimik na pag-uusap, marahil hindi ito makakasama sa iyo. Madali kang patayin ako gamit ang iyong lakas, kaya hindi ka dapat mag-alala na tatakas ako, tama ba? Ang iyong pamilya Jahe ay hindi isang mabuting ibon. Binitawan ni Yehan si Jahe Chenyo, umupo sa tapat niya, at sinabi, gusto mong makipag-usap sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, ngunit sa bago ka magsalita, tanggalin mo ang iyong belo para sa akin. Nang marinig ito, dahan-dahang tinanggal ni Jahe Chenyo ang kanyang belo. Ang mukha na ito ay napakaganda, mas maganda pa kaysa kay Ikeda Sakurako. Ang lamig, kahit na nakaharap kay Yehan, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ngayon ay maaari ka nang magsalita. Ang mukha ni Yehan ay hindi nagpakita ng labis na emosyon. Nakakita na siya ng maraming mga kagandahan. Kahit na si Jahe Chenyo ay napakaganda at kaakit-akit, hindi sapat upang ma-inlove si Yehan sa kanya. Sino ka? Tumingin si Jahe Chenyo kay Yehan at nagtanong. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, kailangan ko bang sabihin sa iyo? Sino ka sa akin? Huminga ng malalim si Jahe Chenyo at sinabi, sa Japan, maliban sa kanya, walang sino man ang makakatayo balikat sa iyo, ngunit ikaw ay mula sa China. Ayon sa impormasyon na mayroon kami, hindi gaanong marami ang mga batang master na katulad mo sa China, ngunit wala sa mga mukha na ito ang tumutugma sa iyo. Bakit, gusto mo pa bang maglaro ng pangangatwiran sa harap ko? Tumawa si Yehan. Ipinaliliwanag ko ang isang katotohanan. Tinitigan ni Jahe Chenyu si Yehan gamit ang magagandang mata,
at sinabi, dahil hindi mo sasabihin sa akin, maaari ko lang hulaan ng mag-isa. May kinalaman ba ito sa gusto mong pag-usapan sa akin? Walang pakialam na sinabi ni Yehan, kinuha niya ang isang sigarilyo mula sa mesa at sinindihan ito. Siyempre may kinalaman ito. Sabi ni Jahe Chenyo, 3 tao lang sa China ang maaaring tawaging pinakamahusay na batang master, isa ay si Yehan, isa ay si Nolan Mietian, at isa ay si Merong Chando. Ngunit sa pagkakaalam ko, parehong si Nolan parehong namatay si Mietian at Merong Tian sa kamay ni Yehan, kaya isa lang ang pinakamahusay na batang master ng Chino ngayon, at iyon ay si Yehan, ngunit si Yehan ay pinalayas na ngayon mula sa China at nasa Golden Triangle. Kabanata 1145. Kaya, tumingin si Yehan kay Jahe Chenyo, hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang mga bagay na ito. Kaya, hindi mo na kailangang magsuot ng maskara. Tinitigan ni Jahe Chenyo si Yehan at sinabi, kahit na ang iyong mukha ay hindi ang iyong orihinal na mukha, ngunit bukod kay Yehan, talagang hindi ko maisip na may iba pang mga mukha sa China. Walang sino man ang kasing lakas mo. At ano, sabi ni Yehan, kung patuloy kang magsasalita ng walang kwentang kalokohan sa harap ko, alam mo kung ano ang mga kahihinatnan. Marahil ay hindi kita papatayin, ngunit hindi ako isang taong mag-aawa sa pabango at magmamahal sa Jade. Nang marinig ito, sinabi ni Jahe Chenyo, kung ikaw ay si Yehan, kung gayon maaari tayong makipagtulungan dahil pareho tayong may mga karaniwang kaaway. Hinihiling mo sa akin na makipagtulungan, iyon ba ang dahilan kung bakit ka narito? Malamig na ngumiti si Yehan at sinabi, ngunit upang harapin ang Black Dragon Society, sa tingin ko hindi na kailangang makipagtulungan sa iyong Koga faction dahil hindi mahalaga sa akin na sirain sila. Sako na. Malika, ang dapat mong harapin ay hindi ang Black Dragon Society, kundi ang Iga faction. Tumingin si Chiyo Koga kay Yehan at sinabi, dapat mong malaman na ang Black Dragon Society ay isang aso lamang na pinalaki ng Iga faction, ngunit kung may naglipat ng kanilang pinakamatapat na aso, sa tingin mo ba uupo lang ang Iga faction at manunood? Siyempre, alam ito ni Yehan, ngunit hindi ito kaya ni Yehan kung gusto niyang makipagtulungan sa Jahe faction. Palaging kulang si Yehan sa tiwala sa mga tao ng nasyonalidad na ito, at may mas malalim na plano si Yehan sa kanyang puso. Tama ka, sabi ni Yehan, kung gusto mong sirain ang Black Dragon Society, hindi mo maiiwasang harapin ang Iga faction, ngunit talagang gusto kong malaman kung bakit hindi pinili ng iyong Koga faction na umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na mag-away, umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na mag-away. Kumusta naman ang pag-ani ng kita ng mangingisda? Alam mo, kung hahayaan mong makipaglaban ako sa Black Dragon Society at sa Iga faction, hindi mahalaga kung sino ang matatalo sa huli, magandang balita ito para sa iyong Koga faction. Sabi ni Chiyo Koga, ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo. Ang pakikipagtulungan sa iyo sa simula ay upang ipakita ang aming katapatan dahil ang aming Koga faction ay talagang gustong makipagtulungan sa iyo. Kahit na hindi maikikaila na ikaw at di mabuti para sa aming Koga faction na mag-away ang He faction, ngunit kapag sinira mo na ang Iga faction, hindi ka ba sasalakayin din sa aming Koga faction? Nang marinig ito, nagulat na tumingin si Yehan kay Jahe Chenyo. Ang babaeng ito ay hindi tanga. Talagang nais ni Yehan na sirain muna ang Black Dragon Society at ang Iga faction, at pagkatapos ay salakayin ang Koga faction. Kung gusto mong kontrolin ang underground world ng Japan, hindi ka maaaring magkaroon ng isang malakas na puwersa. Kahit na ang Koga faction at siya ay hindi magkaaway, hindi hahayaan ni Yehan na patuloy silang mabuhay. Ngunit ngayon, nahulaan ni Jahe Chenyo ang kanyang mga intensyon sa hinaharap. Posible bang ako ay nakakatakot kaya't natatakot ang iyong Jahe faction? Tumingin si Yehan kay Jahe Chenyo at bahagyang ngumiti. Talagang nakakatakot ka. Tinitigan ni Jahe Chenyo si Yehan at sinabi, kumpara sa Iga faction, mas nakakatakot ka kaysa sa kanila ng ilang beses, at ang iyong mga gawain sa China ay maaaring isulat bilang isang aklat-aralin ng underworld. Tingnan ang iyong mga kaaway, gaano man sila kalakas, sa huli ay mahuhulog sila sa iyong mga paa at magiging iyong mga hagdan, maliban sa Kunlun, ang banal na lupain ng China, na isang pag-iral na nagpapatakot sa mga organisasyon sa buong mundo. Mukhang kilala mo ako ng maigi. Sabi ni Yehan, gayunpaman, paano kung hindi ako pumayag? Ano ang gagawin mo? Para sa aming Koga faction, mas malaking banta ka kaysa sa Iga faction, kung gayon ang aming Koga faction ay susuko sa aming mga pagkiling at magkakaisa sa Iga faction upang harapin ka. Sa tingin ko ang Iga faction ay magkakaroon din ng parehong ideya sa oras na iyon, kaya para sa isang bagay, magiging mas mahirap para sa iyo na kainin ang underground world ng Japan.
Prangka na sinabi ni Chiyo Koga. Matalinong babae. Sumulyap si Yehan kay Jae Chenyo na may kalahating ngiti, at sinabi, pero, at ano? Kahit na magkaisa ang dalawang paaralan ng martial arts, ako, si Yehan, ay hindi matatakot sa iyo. Huwag maliitin ang aming dalawang pangunahing paaralan ng martial arts. Sabi ni Jae Chenyo, ngayon ikaw, nang walang suporta ng mga nangungunang eksperto, kaya mo bang talagang kainin ang aming dalawang pangunahing paaralan ng martial arts? Hindi banggitin kung gusto mong mangibabaw sa underground world ng Japan, may isa pang kahirapan na naghihintay sa iyo. Nang walang pagsali ng aking Koga faction, kahit na kaya mong sirain ang Iga faction at ang Black Dragon Society, may isang makapangyarihang pamilya na hindi kailanman uupo at manunood sa iyo mangibabaw sa underground world ng Japan. Amaterasu family. Sabi ni Yehan na nakapikit ang mga mata. Mukhang narinig mo na sila. Sumulyap si Jae Chenyo kay Yehan at sinabi, kahit na ang Amaterasu family ay bihirang nakikialam sa labas ng mundo, sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Japan, at ang Tianzhou family ngayong taon ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Japan. May isang mahuhusay na master na hindi gaanong malayo sa iyo sa Zhou family. Napakakaunting alam ni Yehan tungkol sa Amaterasu family. Nang siya ay nasa Golden Triangle, pinaalalahanan siya ni Zug Banroo na bigyang pansin ang pamilyang ito, ngunit sa ngayon, maaaring may alam ang Jae family tungkol sa pamilyang ito. Napakasigla ba ng Amaterasu family? Mahina na nagtanong si Yehan. Para sa iyo ngayon, talagang malakas sila. Sabi ni Jae Chenyo, at pag-uusapan natin ito, kung malalaman ng Amaterasu family na napunta ka sa Japan, natatakot ako na gagamitin nila ang lahat ng kanilang lakas upang habulin ka. Sa oras na iyon, ang China ay dumating sa isang nangungunang master na nagwalas ng Japanese martial arts, ngunit pinatay ang pinakamakapangyarihang patriarch ng Amaterasu family sa oras na iyon, at ang nangungunang master na ito ay may malalim na kaugnayan sa iyo. Alam ni Yehan na si Jae Chenyo ay nagsasalita tungkol kay Jian Huang, at narinig din ito ni Yehan mula kay Zug Banroo. Sabi ni Yehan, kaya, sa pakikipagtulungan sa akin, ang Koga family at ako ay gustong alisin ang Amaterasu family pati na rin ang Iga family. Kaya, mayroon tayong karaniwang kaaway. Sabi ni Koga Chiyo, kung gusto mong mangibabaw sa underground world ng Japan, hindi ito papayagan ng Amaterasu family. At sa ngayon, ang Iga family at ang Amaterasu family ay napaka-close, at magpapatuloy, natatakot ako na tutulungan ng Amaterasu family ang Iga family na sirain ang aming Koga family. Mukhang mas komplikado ang sitwasyon ng martial arts sa Japan kaysa sa inaasahan ko. Pinatay ni Yehan ang kanyang sigarilyo. Kaya, pumapayag ka bang makipagtulungan? Tumingin si Jae Chenyo kay Yehan at nagtanong. Sobrang iniisip mo, paano matutukoy ang ganitong uri ng bagay sa maikling panahon? Sumulyap si Yehan kay Chiyo Koga at sinabi, sino ang pinuntahan mo sa bilangguan sa dagat upang iligtas? Siya ay isang nakatatandang kapatid na nakabilanggo sa bilangguan sa dagat ilang taon na ang nakalipas. Sabi ni Chiyo Koga, sa una akala ko ito ang pinakamagandang pagkakataon para iligtas siya, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang pukana ng Iga family. Gusto nila alisin ako at ang aking kapatid, para walang makapukaw sa hinaharap ng aking Koga family, ngunit sa kabutihang palad, nasangkot ka ng hindi sinasadya at nasira ang plano ng Iga family. Hayaan kaming makatakas. Sabi ni Yehan, sige, maaari ka nang umalis, pag-iisipan ko ang bagay na ito. Kabanata 1146. Tumango si Koga Chiyo, at pagkatapos ay sumulyap siya sa walang laman na silid, at sinabi, hindi ligtas para sa iyo na manirahan dito, mahahanap ka namin dito, at magagawa rin ito ng Iga family. Upang ipakita ang aming katapatan, ang aming Koga family ay nagbigay sa iyo ng isa pang tirahan, kung hindi ka tumutol. Sumulyap si Yehan kay Jae Chenyo at sinabi, sige. Pinapahintulutan si Koga Chiyo, may sariling mga ideya si Yehan, marahil maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang matuto ng higit patungkol sa Koga family. Kung talagang makikipagtulungan ang kabilang panig, maaari niyang ilibing ang isa pang madilim na laro sa panig ng Japan, Japanese martial arts, ang Amaterasu family ang pinakamakapangyarihan, sinusundan ng Iga family at ng Koga family. Medyo mahirap talagang harapin ang tatlong pamilya ng mag-isa. Siyempre, ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang Koga family ay karapat-dapat na makipagtulungan, kung hindi man, susundin pa rin niya ang kanyang orihinal na mga ideya. Wala nang dapat linisin si Yehan, kaya nagbihis siya at umalis kasama si Jae Chenyo, ngunit nang makarating siya sa parking lot ng hotel, napagtanto ni Yehan na ang babaeng ito ay naghahanda na at nagutos sa isang tao na magparada ng kotse dito at maghintay sa kanya.
Mukhang pupuntahan siya nito sa isang lugar. Matapos sumakay sa kotse, sumulyap si Yehan kay Jahe Chenyo at sinabi, mukhang medyo may tiwala ka, kaya sasama ako sa iyo. Nang marinig ito, sinabi ni Jahe Chenyo, kung ikaw ay isang matalinong tao, tiyak na gagawa ka ng tamang pagpipilian, at hindi mo kailangang pagdudahan ang iyong IQ, kaya 80% akong sigurado na sasama ka sa akin. Panipi. Hindi nagsalita si Yehan, nagsimula na ang kotse, at mga kalahating oras lang, nakarating ang kotse sa isang gusaling estilo ng Hapon. Bumaba si Yehan sa kotse at sumulyap. Ang buong bahay ay nagbigay ng sariwa at eleganteng pakiramdam, maging ang hangin mas sariwa sila. Matapos ihatid sina Yehan at Jahe Chiyo dito, umalis na ang kotse, at sinabi ni Jaga Chenyo kay Yehan, maninirahan ka dito mula ngayon, at hindi ka mahahanap ng Iga family dito. Kapag gusto mong umalis, tutulungan ka ng aming Jahe family na ayusin ito, sumama ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, nanguna si Jahe Chenyo, at sinundan siya ni Yehan sa isang pasilyo at nakarating sa lugar ng tirahan. May ilang mga silid dito, ngunit lahat sila ay mga pintuang kahoy na estilo ng Hapon na nagpaparamdam kay Yehan na medyo nakakabagot. Maaari kang manirahan sa silid na ito. Nakatira ako sa tapat mo. Kung may kailangan ka, maaari mo akong sabihin anumang oras. Pagkatapos ay ako, maglilingkod sa iyong buhay. Nang sabihin niya ito, ang mukha ni Jahe Chenyo ay hindi kapani-pani walang hindi natural, isang pamumula ang kumislap sa kanyang kaakit-akit na mukha. Kasama ba ang bed partner? Sumulyap si Yehan kay Jahe Chenyo at nagtanong na may kalahating ngiti. Nang marinig ito, nagyelo ang ekspresyon ni Jahe Chenyo, at hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Yehan. Kahit na talagang ibig sabihin ng pamilya, paano siya magkakaroon ng ganitong mga kaisipan? Paano man, isa rin siyang nabubuhay na tao, hindi ba? Isang kargamento. Nang naguguluhan si Jahe Chenyo, nakapasok na si Yehan sa silid, isinara ang pinto at natulog. Pagod siya pagkatapos ng isang abalang gabi. Tungkol sa sinabi niya kanina, gusto lang niyang asarin si Jahe Chenyo. Babaeng yelo. Maaga nang nagising si Yehan kinabukasan, ang kanyang biological clock ay napakasigurado, at wala siyang ugali na mag-snooze. Sarado ang pinto ng silid ni Jahe Chenyo, at hindi niya alam kung nagising na siya o patuloy na natutulog, ngunit mabilis na nakuha ni Yehan ang sagot sa tanong na ito. Sa tabi ng pasilyo ay isang maliit na bakuran, at may isang maliit na pond sa maliit na bakuran. Sa sandaling ito, nakasuot si Chiyo Koga ng tradisyonal na kimono, nakaaya-aya sa mata at maganda. Ang sumasayaw na malambot na figure ay nagsasagawa ng mga kasanayan sa espada sa bakurang ito. Hindi, ito ay mga kasanayan sa espada para sa kanila. Nagsindi ng sigarilyo si Yehan at Samando sa isang haligi upang panoorin si Jahe Chenyo na nagsasanay ng swordsmanship sa bakuran. Ang espada ng babaeng ito ay mabilis at mabangis, na hindi maihahambing sa mga ordinaryong Tennin Master, at ang lakas ni Jahe Chenyo ay umabot din matapos maabot ang rurok ng Tianren, isang hakbang pa, iyon ang unang yugto ng Shenren. Mula sa puntong ito, makikita na si Jahe Chenyo ay isang henyo, at siya rin ay isang masipag na henyo. Gayunpaman, nang pinapanood ni Yehan si Jahe Chenyo na nagsasanay ng swordsmanship, dalawang figure ang dumating na mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Sinundan ni Yehan ang tunog at nakita na ang mga taong dumating ay isang matandang lalaki at isang batang lalaki. Hindi kilala ni Yehan ang matandang lalaki. Alam ni Yehan na siya ang nakatatandang kapatid ni Jahe Chenyo, mga 30 taong gulang. Nakasuot ang matandang lalaki ng tradisyonal na kimono ng Hapon, kahoy na clog, at puting buhok, ngunit mukhang masigla siya. Tinitigan niya si Yehan na may ngiti sa kanyang mukha. Ye, ang aking mapagpakumbabang Koga Musashi, hindi ko alam kung gaano kakaganda ang tulog mo kagabi. Ngumiti ang matandang lalaki, at lumapit na si Koga Chenyo sa oras na ito, yumuko ang kanyang ulo at sumigaw sa matandang lalaki, Lolo. Tumango si Koga Musashi, ngunit nang tumingin siya kay Koga Chiyo, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Lolo. Maingat na tiningnan ni Yehan ang matandang lalaking ito, posible bang ang matandang lalaking ito ang pinuno ng henerasyong ito ng Jahe family? Salamat sa Patriarch Jahe sa iyong pag-aalala, maayos ang tulog ko kagabi. Alam ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki sa harap niya, bahagyang ngumiti si Yehan. Ang lakas ng matandang lalaking ito ay medyo malakas, at nasa rurok na siya ng unang antas ng shinin. Nang bumalik siya, ngumiti siya at sinabi, masaya akong nasiyahan si G. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan ni G. Masyadong mapagbigay ang Patriarch Jahe. Sumagot si Yehan. Hehe, G.
Mangyaring. Nag-anyaya si Koga Musashi, at sabay silang naglakad patungo sa kabilang dulo ng pasilyo, sumunod sina Koga Chiyo at Koga Senjo sa likuran. Chen Yu, talagang. Mahigpit na kinuyam ni Jahe Chencheng ang kanyang mga kamao at tiningnan ang likod ni Yehan gamit ang malamig na mga mata. Alam na niya ang desisyon sa pamilya. Kung handang makipagtulungan si Yehan, hayaan niyang gamitin ni Jahe Chenyo ang kanyang katawan upang makuha si Yehan, pinaplalalim ang relasyon kay Yehan. Huwag tingnan ang mabangis na labanan sa pagitan ng Koga family at ng Iga family ngayon, ngunit ngayon na ang Iga family at ang Amaterasu family ay nagkaroon ng ugnayan, ang katayuan ng Koga family sa Japanese martial arts ay mapapahamak. Sa makatuwid, kailangan ding maghanap ng Koga family upang maghanap ng malakas na tulong sa labas. Kabanata 1147. At ang paglitaw ni Yehan sa Japan sa pagkakataong ito ay naging pangunahing target ng Koga family. Sa katunayan, hindi alam ni Koga Musashi na si Yehan ang master na nagligtas sa mga tao sa bilangguan sa dagat sa simula, ngunit nang bumalik si Koga Chiyo upang magulat, nahulaan ito ni Koga Musashi, at tinulungan pa niyang umalis ng ligtas si Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama sa Japan. Mabuti, ang kanyang layunin sa paggawa nito ay upang ipakita kay Yehan ang mabuti, at pagkatapos ay higit pang magtatag ng isang kooperatibong relasyon kay Yehan sa Japan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Koga Musashi ay ang pagpapadala niya ng isang tao upang anyayahan si Yehan, ngunit tumanggi si Yehan, at sa huli ay hinayaan ni Koga Musashi na kumilos si Koga Chiyo. Pagkatapos ng lahat, si Koga Chiyo ang numero 1 sa Japanese martial arts. Isang kagandahan, kung hihilingin siyang hanapin si Yehan, walang alinlangan na mas mataas ang tsansa. Umiling si Jahe Chenyo at sinabi, "Kuya, hindi, medyo disente siya. Ngunit hindi ko sinunod ang sinabi ni Lolo kagabi, natatakot ako na magagalit si Lolo." Orihinal na, ang pariralang lahat ng serbisyo na sinabi ni Jahe Chenyo kagabi ay nagpapahiwatig kay Yehan, ngunit pumasok si Yehan sa silid upang matulog pagkatapos siyang asarin sa panahong iyon, at hindi hiniling kay Jahe Chenyo na gumawa ng anumang bagay. Nang marinig ang mga salita ni Jahe Chenyo, nakahinga ng maluwag si Jahe Chencheng at sinabi, "Chenyo, hindi maaaring piliin ni Lolo na isakripisyo ang iyong kaligayahan para sa kapakanan ng pamilya. Sa akin, hindi sa iyo." Sa loob ng gusaling estilo ng Hapon, magkaharap na nakaupo sina Yehan at Koga Musashi, nagsalin ng tsaa para sa kanila si Koga Chiyo, at nakatayo si Koga Senjo sa likod ni Koga Musashi, na walang sinasabi buhok. Ito ang iyong sikat na Chinese dahumpaw, tikman mo." Itinaas ni Koga Musashi ang kanyang tasa ng tsaa at tumango kay Yehan. Uminom lamang si Yehan ng isang lagok at ngumiti, makikita na si Patriarch Jahe ay isang taong mahilig sa tsaa, ngunit sayang, bagamat umiinom ako ng tsaa, hindi ko ito ma-appreciate. Sa totoo lang, ako rin. Nang marinig ito, nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Ang ganitong uri ng eksena, para sa mga tagalabas, ay tila may lasa ng pagkalimot. Sa oras na ito, ngumiti si Jahe Musashi, Ye ay isang dragon at isang phoenix, at mas kamangha-mangha pa siya kaysa sa kanyang baliw na ama. Bihira ito sa mundo. Natatakot ako na sa loob ng ilang taon, walang sinuman sa silangan ang makakapigil kay Ye. Nakakaawa lang na si G. Madman ay sikat sa buong mundo, ngunit, pasensya na, binanggit ko ang malungkot na pangyayari ni G. Ye. Palihim na nagnisi si Yehan sa kanyang puso, hindi ba gusto lang ng matandang lalaking ito na banggitin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang partido sa kanya, ngunit hindi sinagot ni Yehan ang pag-uusap, at hinayaan ang matandang lalaki na mag-perform mag-isa. Nang makita na hindi sumagot si Yehan, hindi nahiya si Koga Musashi, at nagpatuloy, Ye ay bata pa at may malalaking ambisyon. Ngayon na siya ay pupunta sa ibang bansa, malamang na hindi siya maninirahan sa isang sulok. Hindi ko alam kung mayroon bang mga plano si G. Ye para sa hinaharap. Anong plano? Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Sa totoo lang, hindi ako gaanong ambisyoso. Hanggat walang lumalapit sa akin upang asarin ako, hindi ko rin aasarin ang iba, ngunit kung may nag-iisip na madali akong asarin, kung gayon, kung siya ay isang tigre, ako ay isang gutom na lobo." Hehe, talagang hindi pangkaraniwan ang pagkatao ni G. Ye. Bahagyang ngumiti si Koga Musashi, gayunpaman, nagtataka ako kung naisip na ba ni G. Ye na sumali sa ilang mga lobo upang manirahan ng magkasama. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni Patriarch Koga. Hindi nagpaliwanag si Yehan.
Kahit na alam niya ang kahulugan ng mga salita ni Koga Musashi, dahil si Koga Musashi ang gustong makipagtulungan sa kanya, kailangan niyang hayaang magsalita muna ang kabilang panig. Lumabas, para ang inisyatiba ay nasa kamay ni Yehan. Nang makita na nagpapanggap na tanga si Yehan, ngumiti ng mapait si Koga Musashi at sinabi, gaya ng inaasahan ng batang Panginoon na makakakuha ng underground world ng China, dapat hanggang si G. Kung gayon, pupunta ako sa punto. Patriarch Jahe, mangyaring sabihin mo sa akin. Ngumiti si Yehan. Sabi ni Koga Musashi, marahil ay nabanggit na ni Chenyo kay G. Ang tungkol sa pakikipagtulungan sa pagitan ninyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni G. Tungkol sa bagay na ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, Patriarch Jahe, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang partido ay hindi isang maliit na bagay. Dapat mo akong pahintulutan na isaalang-alang muna ang bagay na ito, ngunit napakautikirin ko. Bakit lumapit sa akin si Patriarch Jahe? Dahil ba sa relasyon sa pagitan natin? Mayroon ka bang karaniwang kaaway? Nang marinig ito, sinabi ni Koga Musashi, dahil sa silangan, bukod kay G. Walang mas mahusay na kapareha para sa akin. Kahit na si G. Ay walang malakas na suporta sa likuran niya, naniniwala akong G. Potensyal, sa iyo, nakikita ko ang isang apoy na mas mainit pa kaysa kay G. Quanren noon, sa hinaharap, ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa iyong ama, at mas mainam na makipagkaibigan sa iyo kaysa makipagkaaway sa iyo. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ko inaasahan na iniisip ni Patriarch Jahe ng napakataas ang kanyang mga tauhan, ngunit mangyaring payagan akong pag-isipan ang bagay na pakikipagtulungan. Siyempre, hindi kailangang sagutin mo ako ngayon, G. Ngunit naniniwala akong mayroon ka ng desisyon sa iyong puso. Ngumiti si Koga Musashi kay Yehan. Nang makita ito, nagulat si Yehan, at pagkatapos ay tumawa rin siya, ang matandang Zoro na ito ay talagang marunong humula. Sa katunayan, mayroon ng desisyon si Yehan sa kanyang puso, ang Ige family ay maaaring maging isang magandang pagpipilian. Kung hindi pumayag si Yehan, maaari niyang direktang tanggihan, ngunit hindi tumanggi si Yehan, na nangangahulugang si Yehan ay nakatutok na sa pakikipagtulungan sa parehong partido, at natural na nahulaan ito ni Koga Musashi, na matanda na at bihasa. Sa Japan, may tatlong pangunahing puwersa na nag-iisa sa paghaharap sa kanila, hindi totoo na sabihin na walang pressure si Yehan, at hindi gaanong alam ni Yehan tungkol sa Amaterasu family, kaya dapat mag-ingat sa bawat hakbang. Isang hagdan. Pagkatapos makipag-chat kay Koga Musashi, hindi nagtagal ay umalis ang kabilang panig kasama si Koga Senjo. Tungkol sa pakikipagtulungan sa Koga family, mayroon ng desisyon si Yehan sa kanyang puso, ngunit magiging halata kung sasang-ayon siya kay Koga Musashi ngayon. Medyo nagmamadali siya para sa mabilis na tagumpay at agarang mga benepisyo, at kinakailangang maantala ang kabilang panig. Paano man, hindi pa niya itinututok ang kanyang espada sa Japan. Magtatagal ka ba sa Japan ng ilang araw pa? Sa silid, kumakain si Yehan ng almusal na ginawa ni Chiyo Koga, nang marinig niya ito bigla, tumingin siya kay Chiyo Koga ng kakaiba, at sinabi, bakit kailangan kong manatili sa Japan ng ilang araw pa, bigyan mo ako ng dahilan. Kabanata 1148. Nang marinig ito, nawala ng salita si Jahe Chenyu sandali, hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Yehan, sasabihin ba niya ang desisyon ng pamilya. Siyempre hindi gagawin ni Koga Chiyo. Tulungan mo akong ayusin ito. Aalis ako sa Japan ngayon. Sabi ni Yehan, may mga bagay pa akong dapat harapin sa Golden Triangle. Imposibleng manatili sa Japan ng matagal. Isa sa alang-alang ko ang pakikipagtulungang iminungkahi ng iyong Koga family. Sige, aayusin ko ito. Nagpost si Jahe Chenyo, at pagkatapos ay sinabi, ayaw mo bang malaman ang tungkol sa Amaterasu family? Sabi ni Yehan, kung gusto mong makipag-usap, handa akong makinig. Inorganisa ni Koga Chiyo ang wika at sinabi, ang Amaterasu family ay may mahabang kasaysayan sa Japan. Bago ang dalawang pangunahing paaralan ng martial arts ng Koga at Iga, umiiral na ang Amaterasu family, ngunit hanggat ang Amaterasu family ang mga interes ng Amaterasu family ay hindi pa nilabag. Ang Amaterasu family ay hindi pa nakikilahok sa pakikipaglaban at nagtatago sa buong taon. Gayunpaman, ang henerasyong ito ng Amaterasu family ay may hangarin na sumali sa mundo, kaya ang Ige family ay madalas na nakikipag-ugnayan sa Amaterasu family. Kapag ang Ige family at ang Amaterasu family sa relasyon, ang aming Koga family ay wala ng lugar upang mabuhay sa Japan. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang Tianzhou family. Tanong ni Yehan.
Natural na napakalakas nila, sabi ni Jahe Chenyo. Ngunit kung gaano sila kalakas, hindi alam ng mga tagalabas. Nang makipaglaban ang iyong lolo sa mga master ng Amaterasu family, nagkaroon ng chismis na pinatay niya ang patriarch ng Amaterasu family at malubhang nasugatan siya. Ang dalawang iba pang master ng Amaterasu family, ngunit ang Amaterasu family ay may malakas na background. Pag-iisipan mo ito, kahit na pinatay ng iyong lolo ang pinuno ng Amaterasu family, nabawi na nila ang kanilang dating lakas pagkatapos ng mga taon na ito ng pag-ulan. Bukod dito, narinig ko rin na ang Amaterasu family mayroong isang wizard ng swordsmanship sa henerasyong ito, ngunit siya ay 33 taong gulang lamang at nakapasok na siya sa kaharian ng Elementary Ninja. Elementary Divine Forbearance. Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay. Nalinang siya sa antas ng Elementary Divine Forbearance sa kanyang mga 30. Talagang isang henyo ito, maihahambing kay Nolan Mietian at Merong Tian sa China. Henyo kumpara. Tumango si Koga Chiyo, at sinabi, marahil, dahil sa kanya na ang henerasyong ito ng Amaterasu family ay may ideya na pumasok sa mundo. Ang taong ito ay napakatalino at itinuring na bilang numero 1 henyo sa Japanese martial arts. Ang isang henyo tulad niya ay tiyak na ayaw mapag-isa. Oo, ang magandang mundo sa labas ay ang kanyang entablado. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, ang isang tunay na henyo ay hindi kailanman gustong mapag-isa. Ang taong ito ay tiyak na magdudulot ng gulo. Kayo, ang Koga family, dapat mag-ingat sa Japan. Kailan ka babalik sa Japan? Tinitigan ni Chiyo Koga si Yehan gamit ang magagandang mata at nagtanong. Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, hindi sigurado, maaaring ilang buwan, maaaring isang taon o higit pa. Nang marinig ito, kumislap ang isang pangit na hitsura sa mukha ni Koga Chiyo. Ngayon na ang Ige family at ang Amaterasu family ay napaka-close, marahil ay magsasagawa sila ng malakihang operasyon laban sa Koga family sa malapit na hinaharap. Ito ang Ige family, at hindi natatakot ang Koga family, ngunit kung susuportahan sila ng Ashtel family, wala nang pagkakataong manalo ang Koga family. Si Yehan, ang kasosyo sa pakikipagtulungan, ang tanging pag-asa para sa kanilang Koga family. Nang makita ang hitsura sa mukha ni Jahe Chenyo, ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang halos nasa bingit ng kamatayan ang iyong Jahe family. Nang marinig ito, kinagat ni Jahe Chenyo ang kanyang ngipin, tiningnan si Yehan, at sinabi, kung talagang handa kang makipagtulungan, sana ay harapin mo ang Japanese battlefield sa lalong madaling panahon. Ang pagtulong sa aking Koga family ay tumutulong din sa iyong sarili, kung sumasang-ayon ka, handa akong ibigay ang lahat, kabilang ang aking katawan. Nang sabihin niya ito, nanginginig ang katawan ni Jahe Chenyo, at kumislap ang isang pamo mula sa kanyang malamig na mukha. Nagulat na tumingin si Yehan kay Jahe Chenyo. Posible bang sinusubukan siyang akitin ng babaeng ito? Gayunpaman, matapos makita ang kawalang kasiyahan sa mukha ni Jaga Chenyo, alam ni Yehan na ang desisyong ito ay maaaring hindi nagmula sa orihinal na intensyon ng babaeng ito, at marahil ay may kinalaman ito sa matandang lalaking iyon na si Koga Musashi. Ang toksong ito ay talagang mahirap tanggihan. Bahagyang ngumiti si Yehan, gayunpaman, hindi ako interesado sa iyo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jahe Chenyo, ngunit sa parehong oras ay nagyelo ang kanyang mukha. Para sa ilang kadahilanan, nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang alon ng galit ang bumangon sa kanyang puso. Sa Japanese martial arts, siya ay kilala bilang numero 1 kagandahan, ngunit ang sinabi ni Yehan ay malalim na tumama sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Tahimik ang buong kapaligiran sa sandaling ito. Dapat kumain at uminom si Yehan ng dapat niyang kainin, at hindi niya pinansin ang ekspresyon ni Jahe Chenyo. Matapos kumain at uminom, dinala siya ni Jahe Chenyo. Umalis, hindi magtatagal si Yehan sa Japan. Pagkatapos bumalik sa Golden Triangle, pupunta siya sa kanluran upang pigilan ang Shenting, at pagkatapos ay magsisimula siyang harapin ang mga gawain ng Japan. Sa pag-aayos ng pamilya Koga, madali nang umalis si Yehan sa Japan at patungo sa Golden Triangle. Sa proseso ng pagpapadala kay Yehan palayo sa Japan, hindi nagsalita si Koga Chiyo, at hindi niya alam kung dahil sa mga salita ni Yehan. Na-stimulate ako, ngunit dahil sa ilang kadahilanan, ang babaeng ito ay nakaramdam ng mas malamig. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yehan. Wala talaga siyang anumang ideya tungkol kay Jahe Chenyo. Mas mahalaga, kapag nakipagtulungan siya sa Jahe family, kailangan maging maingat si Yehan. Malinaw na nais makipagtulungan sa kanya ang Jahe family, ngunit gusto lang nilang gamitin ang kapangyarihan ni Yehan upang tulungan ang Koga family na malampasan ang mga paghihirap. Siyempre,
Nais gamitin ng Koga family si Yehan, at nais din gamitin ni Yehan ang Koga family. Kapag talagang nagtulungan ang dalawang partido, ito ay magkakasamang paggamit sa huli iyon lang. Kinabukasan, bumalik si Yehan sa Golden Triangle at isang adjutant sa ilalim ni Kunsang ang dumating upang sunduin siya. Mula sa adjutant na ito, narinig ni Yehan ang isang balita na nagulat sa kanya. Ang papa ng Shenting ay talagang pumunta sa Golden Triangle ng personal. Bukod dito, kahapon lang, pumunta ang papa sa Golden Triangle ng personal, ngunit malubhang nasaktan ng isang tao, at tumakas mula sa Golden Triangle ng may kahihiyan. Ang nangyari ay napakabilis kaya hindi pa nakakalat ang balita, at ang cellphone ni Yehan nasira ito, kaya hindi ko alam. Gayunpaman, hindi na kailangang hulaan ni Yehan kung sino ang malubhang nakasakit sa papagamit ang galaw na ito. Bukod sa iginagalang na Zaiyaw, sino pa ang may ganitong lakas sa Golden Triangle ngayon? Isang Diyos na parusa, ang pagkawala ng 10 banal na kabalyero, mukhang nabaliw na ang matandang lalaking ito. Kumislap ang isang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan. Kung wala si Dizon Zaiyaw sa pagkakataong ito, talagang hindi magiging masaya si Yehan. Nangahas na isipin ang mga kahihinatnan. Ang Diyos na parusa at ang 10 banal na kabalyero ay nawasak sa Golden Triangle. Katumbas ito ng pag-alis sa pinakamahalagang bahagi ng pinakamataas na lakas ng paglaban ng hukuman ng Diyos. Matapos marinig ang balita, nagalit ang hukuman ng Diyos sa kanluran. Sa wakas, nagalit ang papa. Personal siyang nagtungo sa Golden Triangle upang patayin ng tuluyan si Yehan. Ngayon na wala ng mga nangungunang eksperto sa tabi niya, wala nang dapat katakutin ang papa. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng matandang papa ay sa Golden Triangle ay may isang dakilang Diyos na may nakakatakot na lakas. Ang lakas ng dakilang Diyos na ito ay mas malakas kaysa sa mga nangungunang master sa likod ni Yehan noon. Nang siya ay malubhang nasugatan, tumakas siya sa Golden Triangle sa isang napaka-nakakahiyang sitwasyon. Kabanata 1149. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Yehan. Kung wala si Dizon Zaiyaw sa pagkakataong ito, lahat ng mga taong may kaugnayan kay Yehan sa Golden Triangle ay papatayin ng papa. Siyempre, hindi inaasahan ng papa na umalis si Yehan sa Golden Triangle ilang araw na ang nakalipas at pumunta sa Japan. Mukhang kailangan kong pumunta sa kanluran sa lalong madaling panahon. Kung walang sino man ang pipigil sa matandang papa, magiging malaking banta siya sa akin. Naisip ni Yehan sa kanyang puso, isang world-class expert tulad ng papa, hindi pa kaya ni Yehan na talunin siya sa ngayon kabilang panig. Pagkalipas ng isang oras, dinala na ng adjutant si Yehan sa gate ng villa sa isang kotse. Bumalik na sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama kahapon, sakto lang upang makita ang pagbaba ng papa sa Golden Triangle, at pagkatapos ay itinaboy ng kagalang-galang na Zaiyaw, digmaan. Nang bumalik si Yehan, nagkaroon ng ginhawa sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama na hindi makontak si Yehan. Simula nang maghiwalay sila kay Yehan sa Japan, ilang beses na silang nakipag-ugnayan kay Yehan, ngunit sa tuwing hindi available ang telepono ni Yehan, estado. Sa loob ng villa, naroroon sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama, Kunsang, Zug Banroo, Ji Diwo, at sina Yun Jongchan at Luo Luo, na naligtas mula sa bilangguan sa dagat, at lahat sila ay nakikinig sa sinabi ni Zug Banroo dahil wala si Yehan, si Zug Prajno lang ang makakapagpresidente sa pangkalahatang sitwasyon dito. Akala ko naligaw ka sa isang bruha sa Japan at hindi ka na makakabalik. Tumingin si Zug Banroo kay Yehan na pumasok mula sa labas ng villa, at mahinang sinabi. Ngumiti si Yehan at sinabi, paano maihahambing ang isang Japanese witch sa iyo na si Zug Witch? Para sa iyo, bumalik ako magdamag. Ikaw na lalaki, hindi ka ba nakaranas ng anumang problema pagkatapos? Tanong ni Zhao Hengtian. Umiling si Yehan at sinabi, wala, nasira ang telepono, at nakipag-usap ako sa mga tao mula sa Jahe family. Sa pamamagitan ng paraan, gaano nasaktan ang matandang papa. Mukhang alam mo na, sabi ni Zhao Hengtian, sa kabutihang palad, si Zun Zaiyaw ay nasa Golden Triangle, kung hindi, magkakaroon ng maraming gulo. Dapat na malubhang nasugatan ng matandang lalaki sa pagkakataong ito, at imposible siyang gumaling sa loob ng maikling panahon. Sabi ni Yehan, noong nakaraan ay pumatay tayo ng 10 paladin at isang Diyos na parusa. Mukhang nabaliw na ang papa, ngunit ang baliw na pag-uugali ng matandang lalaking ito ay talagang nakatulong sa akin. Paano mo nasabi? Tumingin sina Zhao Hengtian at ang kanyang mga kasama kay Yehan. Ginamit niya ang katotohanan na nasugatan ng papa upang mag-bluff, kaya hindi malalaman ng mga tao ang ating tunay na sitwasyon. Sumulyap si Zug Prajna kay Yehan.
Ang mga kaisipan ni Yehan ay talagang nagtutugma sa kanya. Sa pagkakataong ito, dumating ang Papa. Nang ang Golden Triangle ay malubhang nasugatan at umatras, kapag kumalat ang balita, hulaan ng mga tao mula sa labas ng mundo na sa likod ni Yehan, may mga nangungunang eksperto na tumutulong sa kanya. Sa ganitong paraan, ang mga nangahas na mag-isip tungkol sa Golden Triangle ay kailangang maingat na timbangin ito, pataas. Matapos marinig ang mga salita ni Zog Prajna, lahat ay nagkaroon ng hitsura ng pag-unawa na kumislap sa kanilang mga mukha. Banroo, mukhang mas nakikilala mo ako. Bahagyang ngumiti si Yehan, mahuhulaan ng babaeng ito kung ano ang iniisip niya, sinabi ni Zug Banroo, sa totoo lang, mayroon din akong ganitong uri ng pag-iisip. Halika, magiging kapaki-pakinabang ito sa iyong paglalakbay sa kanluran. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay sumulyap kina Yoon Jong-chan at luho-luho, at sinabi, kumusta naman, nasanay ka na ba sa pamumuhay dito? Kahit na hindi ako sanay sa pamumuhay dito, wala akong magagawa. Nagkibit balikat si Yoon Jong-chan at sinabi, gayunpaman, dahil nangako ako sa iyo, hindi ko kailanman sisirain ang aking pangako. Sa katunayan, ang iyong lugar ay maaaring ituring na isang magandang ligtas na kanlungan. Kami, ang mga hacker, ay mga target na nais arestuhin ng lahat ng bansa, hindi bababa sa hindi na kami kailangang mag-alala tungkol sa aming sariling kaligtasan at magtago sa buong araw kasama mo. Sabi ni Yehan, sa tingin ko sinabi na nila sa iyo ang tungkol sa aking layunin sa pagligtas sa iyo mula sa bilangguan sa dagat. Mayroon akong isang puwersa ng katalinuhan sa aking kamay na nangangailangan ng iyong tulong. Nagtataka ako kung mahihirapan ka dito. Ito mismo ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Nang banggitin ito, kumislap ang mukha ni Yoon Jong-chan ng kaguluhan, at sinabi niya. Gusto mong magtayo ng isang nangungunang puwersa ng katalinuhan na naiiba sa aking pananaliksik noon. Nagtutugma ito sa isa't isa, ngunit ang mga kondisyon dito ay masama. Kailangan ko ng malakas na pondo upang muling ayusin dito, at plano kong tawagan ang aking koponan noon. Sila ay isang grupo ng mga nangungunang eksperto na nahuhumaling sa internet. Ang pamumuhay ng pagtatago sa Tibet, mas mainam na tawagan sila dito upang mapakinabangan ng mapayapa ang kanilang mga talento. Walang problema. Kumuha si Yehan ng isang bank card at ibinigay ito kay Yoon Jong-chan, at sinabi, may 5 bilyon dito, maaari mong isipin kung paano mo plano ang layout. Ang gusto ko ay isang malakas na puwersa ng katalinuhan, kung may iba pang mga pangangailangan, maaari mong hanapin si Banroo, at siya ang magiging responsable para sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa katalinuhan sa hinaharap. Tinitingnan ng bank card na kinuha ni Yehan, nagulat si Yoon Jong-chan, ngunit tahimik pa rin niyang itinago ito, at bibigyan siya ng 5 bilyon kung gusto niya, na isang uri ng malakas na tiwala. Huwag kang mag-alala, hindi mo masasayang ang perang ito. Ako, si Yoon Jong-chan, ay hindi kailanman bibigwin ang mga kaibigan na nagtitiwala sa akin. Sinabi ni Yoon Jong-chan kay Yehan na may katapatan sa kanyang mga mata. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay sinabi kay Zhao Hengtian, kapatid na Zhao, hilingin kay Ji. Sana ipadala si Xiao Qingcheng sa Golden Triangle. Dahil ang kagalang-galang na Zaiyaw ay sapat na tapat upang tulungan ako, hindi ko siya hahayaang maghintay magpakailanman. Ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng mga tao sa banal na lupain ng Kunlun. Sabi ni Zhao Hengtian, sige, ipapaalam ko ito sa aking apo. Sa oras na ito, pumasok ang adjutant ni Kunsang mula sa labas, at nagsabi ng ilang salita sa tainga ni Kunsang. Matapos makinig, nagliwanag ang mga mata ni Kunsang, at sinabi niya kay Yehan, Hanzi, Spike Mercenary. Ang regimento ay dumating na. Binanggit din ni Yehan ang bagay tungkol sa Wolfang Mercenary Corps kay Kunsang. Gusto ng kanyang kampo ng mga talento sa militar, at ang Spike Fang Mercenary Corps ay isang magandang pagpipilian. Ang koponan na inirerekomenda pa ng Datura ay dapat magkaroon ng tunay na kasanayan sa pagdaragdag ng mga taong ito, ang lakas ng kampo ni Kunsang ay magiging mas malakas ng paunti-unti. Ngumiti si Yehan at sinabi, saktong-sakto, kapatid na Kunsang, tere na at makilala ang grupong ito ng mga tao. Sa mansyon ni Kunsang, sa sandaling ito, may isang grupo ng mga sundalo na nakasuot ng mga uniforme ng camouflage. Ang mga taong ito ay may iba't ibang kulay ng balat, ang ilan ay mula sa kanluran, at ang ilan ay mula sa silangan, ngunit ang tanging pagkakapareho nila ay ang kanilang mga mata ay parang mga hari ng lobo. Isang napakamalupit na pakiramdam. Sa labas ng mansyon ni Kunsang, naglakad-lakad sina Yehan at Kunsang. Ang kanilang mga mata ay nahulog sa grupo ng mga sundalo na nakasuot ng mga uniforme ng camouflage. Ang kanilang mga talento sa militar ay nangunguna, ngunit dahil sa iba't ibang mga kadahilanan,
ang mga taong ito ay umalis sa hukbo at nabuhay ng isang buhay na bakal dugo ng mga mercenary. Boss, narito ba talaga si Yehan? Sa tabi ng isang matangkad na kanluranin, isang babaeng medyo maliit kumpara sa kanya ang nagtanong. Ang babaeng ito ay may kanluraning mukha at gintong buhok. Nang marinig ito, sinabi ng matangkad na kanluranin, Noya, dahil hiniling sa amin ni Dachura na hanapin siya dito, tiyak na narito siya, at may mga chismis sa labas na umalis siya sa Huaxia at pumunta sa Golden Triangle, ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito ay kasama ng mga tagapaglingkod. Ang mitolohiya ng mundo ng militar ay may kinalaman dito. Kabanata 1150. Kung ganoon, talagang gusto ba nating manatili dito? Tanong muli ng babaeng may gintong buhok. Tahimik ang matangkad na kanluranin. Kung aalis o mananatili, kailangan niyang makilala si Yehan. Kahit na gusto silang dalhin dito ni Mandala, kung hihilingin sa kanila ng kabilang panig na gumawa ng mga bagay ng libre, walang sino man ang magiging handa, lalo na ang kanilang kalayaan. Sanay na ako dito, at ayaw kong kontrolin ito ng iba. Sa oras na ito, isang tunog ng mga yapak ang narinig mula sa labas ng mansyon, at lahat ng miyembro ng Spike Mercenary Group ay tumingin sa labas. Nakapasok na sina Yehan at Kunsang sa bahay sa sandaling ito. Hehe, lahat, maligayang pagdating sa Golden Triangle. Ngumiti si Yehan sa mga miyembro ng Spike Mercenary Corps. Agad na lumapit ang matangkad na kanluranin upang tingnan si Yehan at sinabi sa hindi gaanong mahusay na Chino, ikaw ba si Yehan, Ginoo? Kumusta, ako si Thomas, ang pinuno ng Spike Mercenary Group, at ang mga ito ay lahat ng miyembro ng aking Spike Mercenary Group. G. Thomas, kumusta, ako si Yehan. Nagkamayan silang dalawa. Sa oras na ito, hiniling ni Kunsang sa mga tao mula sa Spike Mercenary Group na umupo. Matapos magsalita, nagubo si Thomas, ang kanyang wikang Chino ay napaka-blunt. G. Sinabi na sa akin ni Miss Mandala na kailangan mo ng mga talento sa militar sa lahat ng aspeto. Sa puntong ito, ang mga miyembro ng aking Spike Mercenary Corps dati kaming pinakamahusay na sundalo sa lahat ng bansa. Pagdating sa mga digmaan sa mainit na armas, ang aming Spike Mercenary Corps ay hindi pa nakakaharap ng kalaban. Ang tanging bagay ay ipinanganak at namatay kami, syempre, para sa pera. Hindi ko alam kung kaya mong bigyan kami gaano karami. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, G. Thomas, sa tingin ko dapat ikaw mismo ang mag-isip ng presyong ito, at ako, si Yehan, ay tiyak na matutupad ang iyong kahilingan. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Thomas at ang kanyang mga miyembro ng koponan, at pagkatapos ay sinabi ni Thomas sa isang malalim na boses, G. Dahil ikaw at si Miss Mandala ay magkaibigan, magmumungkahi kami ng pinakamababang presyo na $100 milyon bawat taon. Remunerasyon, nagtataka ako kung sumasang-ayon si G. Ngumiti si Yehan at sinabi, syempre sumasang-ayon ako. Sa tingin ko, ang iyong mga talento ay nagkakahalaga ng $100 milyon. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng ginhawa kina Thomas at sa kanyang mga kasama. Ang $100 milyon ay talagang kanilang pinakamababang pangangailangan. Pagkatapos ng kanilang taunang mga gawain, kapag maswerte sila, maaari silang umabot sa $200 milyon. Kung hindi sasang-ayon si Yehan, kailangan lang nilang umalis dito sa panganib na makasakit kay Dachura. Bukod doon, mayroon kaming ilang karagdagang mga kahilingan. Sabi ni Thomas, tinitingnan si Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, G. Thomas, mangyaring sabihin mo sa akin. Sabi ni Thomas, G. Alam mo na lahat kami ay mula sa pinakamahusay na mga hukbo ng iba't ibang bansa. Kung gusto mong gawing isang unang klase na base militar ang lugar na ito, una, huwag kang makialam sa aming pagsasanay. Pangalawa, dapat kaming magbigay ng mga armas. Ang unang aspeto ay dapat na nasa lugar, mas mabuti ang isang armas na may mapanirang kapangyarihan, at pangatlo, umaasa ako na pondohan ni G. Sinoya upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa pananaliksik sa biochemical. Sabi ni Yehan, ang una at pangalawang punto ay maayos, ngunit ang pananaliksik sa biochemical na ito. Sabi ni Thomas, G. Sinoya ay isang eksperto sa biochemical, at isang nangungunang eksperto sa biochemical. Ang biochemical weapon na kanyang binuo ay tiyak na isang bangungot para sa kaaway. Kung pondohan mo siya upang ipagpatuloy ang pananaliksik, hindi ko magarantya ang ibang bagay, hindi bababa sa Golden Triangle. Narito, nang ahas akong magpatong ng dibdib at sabihin sa iyo na kung may pumasok dito, tiyak na mapapahiga siya ni Noah. G. Mangyaring maniwala sa aking kakayahan.
Sa oras na ito, nagsalita ang babaeng may gintong buhok na nagngangalang Noya at sumulyap si Yehan sa kanya. Ang babaeng may gintong buhok na ito ay dapat na mga 24 o 5 taong gulang. Siya ay isang eksperto sa biochemical sa napakabatang edad. Posible bang hindi ka naniniwala sa akin, G? Yeah. Tumingin si Noya kay Yehan. Siyempre hindi. Umiling si Yehan. Agad siyang sumulyap kay Kunsang. Hindi gaanong alam ni Yehan tungkol sa mga biochemical weapon. Sabi ni Kunsang, Hanzi, maaari mo itong subukan. Makapangyarihan, sapat na upang ipagtanggol ang Golden Triangle, at ang kapangyarihan ng mga biological at chemical weapon ay medyo nakakagulat. Nang marinig ito, tumango si Yehan at sinabi kay Thomas, sige, G. Thomas, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan at nais naming masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Ang pagsali ng Spike Mercenary Group ay maaaring ituring na isang solusyon sa problema sa panig ni Kunsang. Sa ngayon, matutulungan siya ni Venerable Xiao ng isang beses, ngunit hindi kinakailangan sa pangalawang pagkakataon. Sa makatuwid, sa kawalan ng mga nangungunang eksperto na nagbabantay sa Golden Triangle, ang makapangyarihan ang isang malakas na puwersa ng militar ay kinakailangan, at kapag ang Golden Triangle ay may isang malakas na puwersa ng militar bilang isang panakot, ang bansang gustong umatake dito ay kailangang mag-isip ng mabuti. Ang Golden Triangle ay ang overseas headquarters ng Tianlong ngayon. Kapag umalis si Yehan, si Zugban Roo, isang strategist sa militar, ang magkokontrol sa pangkalahatang sitwasyon dito, at walang mangyayari. Kung may mangyari kay Zugban Roo, malamang na maiiwan ang kanyang mga plano sa ibang bansa. Kailan ka pupunta sa kanluran? Sa loob ng villa, magkaharap na nakaupo sina Yehan at Zugban Roo. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, ang dapat nating gawin sa Golden Triangle ngayon ay nakumpleto na, si Yun Jongchan, ang nangungunang hacker, ay pinamamahalaan at naligtas, at oras na para gampanan niya ang kanyang papel. Dumating na ang Spike Mercenary Group, kailangan lang natin mamuhunan ng pondo dito, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa Golden Triangle na magiging mas malakas, gusto kong maghintay na makarating si Xiao Qingcheng dito, at pagkatapos ay umalis para sa kanluran, sa pamamagitan ng paraan, kumusta ang sitwasyon ni na Xiaben at Lin Chi. Sabi ni Zugban Roo, mataas ang ginagawa ni Lin Chi sa Bangzai Kingdom. Kahit na hindi pa ilang araw, sa kanyang mga paraan ng pagpatay, nakuha na niya ang karamihan sa underground world ng Bangzai Kingdom. Ngayon ay nakapasok na ang Jin family, ngunit hindi nila mapipigilan si Lin Chi. Tungkol kay Xiaben, maayos ang kanyang pag-unlad sa Timog Asya. Sa ngayon, ang underground world sa Timog Asya ay nasa kaguluhan, at walang nakapansin sa kanya. Kapag nag-react ang mga ignorante na lalaking ito, marahil ay nakuha na ni Xiaben ang kalahati ng Timog Asya. Tumango si Yehan, at sinabi, maingat ka, nakaka-relax na alam kong inayos mo sila, sa pamamagitan ng paraan, maaari mong suriin para sa akin ang Koga family sa Japan, gusto ng mga lalaking ito na makipagtulungan sa akin, ngunit palagi akong nakakaramdam na napipilitin sila walang paraan palabas, at kung ganoon ang kaso, ang inisyatiba ay nasa aking mga kamay. Gusto ng Jahe family na makipagtulungan sa iyo. Itinaas ni Zugban Roo ang kanyang mga kilay at sinabi, sige, ipapasuri ko ito sa mga tao sa Dark Hall, at kung hindi mahanap ng Dark Hall ang anumang bagay, hayaan mong gawin ito ni Yun Jongchan. Tingnan mo lang ang kanyang talento. Gayun din, sabi ni Yehan, sa pagkakataong ito narinig ko mula sa Koga family sa Japan na may isang napakasiglang batang master sa Amaterasu family, na nakapasok na sa unang yugto ng shinobi. Kailangan ko ang impormasyon ng taong ito, kilalanin ang iyong sarili at ang kaaway, at manalo ng 100 laban. Tumango si Zugban Roo, at sinabi, dapat mong harapin ang mga gawain sa kanluran sa lalong madaling panahon. Dapat mong malaman na nag-iwan ako sa iyo ng problema sa Timog Asya, at ang problemang ito ay hindi maaaring maantala. Sa ngayon, walang gumagawa ng mga hanggal na bagay sa Timog Asya. Napagtanto kung ang problemang ito ay hindi kasama ang mga dayuhan na pumasok sa Timog Asya, kung gayon ay haharap tayo sa isang napakasiglang kaaway. Bukod dito, ang sitwasyon sa Silangang Asya at Japan ay nangangailangan din ng iyong personal na pagkilos. Ang batang iyon na si Lin Chi ay makakagawa ng mga alon sa Bangzai Country, ngunit kapag itinuro ang espada sa Japan, ang kanyang kaalaman ay masyadong mababaw pa rin. Alam ni Yehan kung ano ang sinabi ni Zugproj na may isang makapangyarihang Brahman sa Timog Asya. Kahit na sa plano ni Zugproj na hindi niya sasalakayin ang Brahman, kung gusto ng Brahman sa Timog Asya at India na palayasin ang kanyang mga tao sa Timog Asya, kung gayon ang dalawang panig ay tiyak na magiging magkaaway.
Aayusin ko ang bagay sa kanluran sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pupunta ako at makikita ang makapangyarihang Brahman na ito. Ang isang organisasyong pangrelihiyon na may mahabang kasaysayan, medyo mausisa si Yehan tungkol sa kanila, at maihahambing sila sa isang makapangyarihang puwersa tulad ng Shenting. Makikita na ang mga Brahman ay hindi simple.